Ma'am Catherine Delaria, our spokesman ng PRO11. Good morning, Ma'am Cat. Hello, good morning Ma'am Ruth. Ug maayong buntag sa tanan, labi na sa mga nagtan-aw karon nagsubaybay sa Davao Peace and Security Press Corps. Maayong buntag sa tanan and happy week. Hunta madasigon kita magpadayon sa ato ang serbisyo diha sa katawhan. Maayong buntag. Thank you so much, Ma'am. And of course, Captain Hazel De Caftoazon. Caballero. Hello Ma'am Ruth. Talaga ako siya naginang dito Deka. pala Ma'am. Dapat Deka. dili ta ka foreign ha. Baka nagdelita ko anon. Charmos. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag Ma'am Kat ug kay Ma'am Jen nga padulong na. Hello Ma'am Jen. Good morning. Morning. And of course, our head ng City Tourism and Operations Office sa Davao City, Ma'am Jennifer Romero. Good morning, Ma'am Jen. Ayan. Yan, Duaw Davao na, di ba? Next week na. Okay, Duaw Davao na po tayo. Ma'am Jen, good morning. Hi, mabuhay og madayaw. Tas kayog minhawa no. So I came sa orientation because we're running the Reyna ng Davao 2025. So that's the first day sa ilahang workshop. Okay, thank you, ma'am. Ano muna, 1 minute rest, ma'am. Dili sa ato security forces. Ma'am Kat, give us muna the situation sa ato Davao region, ma'am. After sa, ano na ba? We are still on kanang summer vacation, ma'am. Okay, for the whole Davao region, nagpabilin tang hapsay o malinawon although na yung mga incidents pero na-solve mapunin na mga cases. So nagpadayon ng ato ang mga crime prevention activities through police visibility. Kay Mama Jun ang ginako as ato regional director si Police General Rosete. Ang crime prevention yun ang iha ginapatutukan no. Makita dapat sa kadalanan ang mga police ug ma-feel ang ilahang presensya. Haron kung naamoy mga concerns, pagtawag ninyo, makarespond dayon ni. Mo lang ang iha yung permitin panamogan, hinaut unta magpabilin ng inyong pagsuporta o pag-cooperate sa kapulisan sa Davao Region, kay naami diri to serve and protect. Okay, thank you so much, ma'am. And what about our Davao City, ma'am Hazel? Iya sa mga Davao City ma'am no nagpabilin gihapon nga hapsay ma'am ug malinawon, and then sa mga naibang nga panghitabo ma'am no gipaningkamutan na sa Davao City Police Office nga ma-solve na siya ma'am, and wala tay mga unsolved cases mo nang natay mga gipahigayon nga mga case conferences ma'am no sa mga unsolved cases para matabangan ang mga stations nga ma-solve ang kaning mga cases nato ma'am. And then with the ma'am no Duaw Davao ma'am, ang ato ang Davao City Police Office natay 2,600 personnel ma'am no from June 5 to June 29. So ipaniguro sa Davao City Police Office nga every event diri sa Davao City mahuman nga kini nga successful ug walay mga untoward incidents reported sa ato nga station. And magkuha nato na ma'am kung ang tanan magtinabangay, dili dili pasagdak kung unsay nakita dako og security ma'am, dako kayong impact sa ato nga syudad sa Davao, sa ato nga peace and order, and ang ato ang acting city director ma'am Police Colonel Hansel Imarantan nagbalik-balik ma'am no nga under his leadership ma'am no ang ato ang top priority is the peace and order. Mo na ang ato nga paningkamutan ma'am nga kada night event diri sa atong syudad sa Davao, paningkamutan na sa Davao City Police Office nga walay ma-encounter nga problema. Pero asa akong gingon ma'am no, dapat ang tanan involved kung gusto ta nga magpabilin nga hapsay mulinaw na atong syudad ma'am. Maraming salamat, Miss Decaf. Yan, Mas Decaf at Cafe. Okay. Ma'am Jennifer Romero, ma'am. Good morning, ma'am. And tell us the Duaw Davao details, ma'am. And we are so excited because this is the second year of having Yes, Duaw mabuhay og Davao. madayaw. So nakaginhawa na gyud. Yes, we are very excited for the second year sa Duaw Davao. So how time flies now when we launched it last year. So second year na siya sa Duaw Davao, and this is the new addition nato sa ato ang major event to complete the 4 events per quarter sa Davao City. So ang ato ang grand opening will be on June 5. So 10 days from now, that will happen sa Rizal Park. Then ang atong Duaw Davao on its second year, naka-anchor gihapon siya sa 4 pillars nato why we will be celebrating and we will be having the Duaw Davao on its second year. So ang atong 4 pillars is Duaw Ta sa Davao Turismo. We will be highlighting tourism sites, tourism deals, or any ato ang mga tourism establishments.
because this is our summer in June na nag-focus siya sa ato ang mga tourism campaigns and initiatives. Ang second nato na pillar, duaw ta sa fiesta sa San Pedro, because ang ato ang coverage sa Duaw Davao this time around will end on June 29, which is the fiesta sa San Pedro Cathedral. So we will also be having events and activities in time for the fiesta for that entire week. So this year, ang difference is when we launched it last year, gidagan lang nato siya og 10 days. Karon, mag-open ta og June 5 and ato ang gi-spread out ang atong mga activities sa tanang weekends sa June para at least everybody can participate. Then atong third pillar is duaw ta sa music and colors. Music and colors because June is also a Pride Month. So Davao City is very inclusive city. We are celebrating with our LGBTQA plus community. So that's why in time for Duaw, when we also nag-align ta sa atong mga activities, the Reyna ng Davao will also be happening this June. So that's why I came all the way sa isa ka venue sa MAA because ang schedule nila today will be workshop and orientation. And I would like to take this opportunity, on Saturday, they will be officially, we will be having a press con and official sashing sa Buhangin City Gate in the afternoon. Then, ang ilahang mga preliminary activities will commence for the Reyna ng Davao. Then, ang atong last pillar, ang fourth pillar nato is duaw ta sa lifestyle and leisure. So, we would also encourage our malls, atong mga wellness, atong recreation to be with us. In fact, we are collating we sent as early as a month or 2 months ago sa atong mga tourism establishments that they will be taking part of the duaw activity because our target is our tourism establishments, restaurants, wellness will also give its discounts and deals in time for Duaw Davao celebration. So, mao na ato ang 4 pillars why we are celebrating Duaw Davao. And hopefully, this Duaw Davao will be here to stay on its second year and the following years to come. We are also, this is also part of the campaign sa City Tourism na 4 festivals, 1 city. So, naanatay big events per quarter sa Davao City that we will be looking forward to from here on. Okay, thank you so much, ma'am. Is the city allocating budget for this, ma'am? Yes, naanagid siya budget. When we launched it last year, I got on board late of 2022. Then we did the conceptualization 2023 and we make sure na when we launched it last year, naanagid tayo allocated funds for this. Although, gamay siya because this is a new event man sa city, but hopefully when it will grow pud siya as the years will come. So naanatay allocation. That's why ang atong mga events and activities pod dili pa inana ka extensive and we are always kanang putting and evolving our events and activities based sa 4 pillars. But hopefully it will grow as the years will also move. Okay, thank you so much, ma'am. At this point, I yield the floor for questions. But before that, ato siya recognize ato mga kaubanan di ay, ato ang, syempre, si Francis, John, sila bagong uniform blue. Yan, ang Super Radio. Ayan, thank you so much, Miss Karen sa DXDC. Naa si UNTV. Ikaw diha. Okay. Si Soy. Ayan, Soy. Tapos, ayan si Miss Jubet, na si Friends. Hi, Friends! Friends, asa to si Marvin? Friends. Ati love team si Marvin o si Friends. Sila na. Si Argil, syempre. Argil. Melchor. Tonton, si Carlo. We also have City Information Office. Yan is si Miss Pearl. Christian, sapat dyan, si Jet, si Miss Jet. Siyempre, ang bomo nato na Miss Jai, kamusta Mike, Pasko? Yan si
Si Ezra ng Sunstar, doon na pa sila dito tanan daghan pa kay napod sila presscon asa dito. Napod sila sa baba nag-presscon, ayan. Napod dito sa taas nag-presscon pud sila mga stockholders sa Mandaya. Si Armando, Julius, and everybody. Maraming salamat. And question and answer na po tayo. Armando, and then Julius, Mike, Miss Jai. Okay, una-una ko ang security kay Ma'am Dalaray. Ma'am, kagahapon ma'am, nagpahigayon mo o drug test no sa tanang mga employee, sa tanang mga personnel under sa regional headquarters. Pinakabukon yung ma'am, nagipailalam sa drug test. And isa ba ni random ba ni or jud? Murag kaning routine ni siya. Okay, ang naitabo kagahapon, random drug test to siya. Sa 721 ka regional headquarters personnel, gilangkuban sa 204 ka non-uniform personnel or katong mga civilian nato na mga personnel, 70 ka police commission officers kunya katong mga from lieutenant colonel up to the colonel. And I'm sorry, lieutenant to colonel. And then for the non-commissioned officers 447. So sa pagkakaroon, nagpaabot pa kita sa result gikan sa Regional Forensic Unit 11 kung negative ba tanan or naay nag-positive. Pero definitely, kung sa gani ang result, may update yun mo. So part yapon ni sa katong internal cleansing nato. Yes, part gihapon ni siya sa internal cleansing nato sa kapulisan, labi na kay amo ang hanay kami jud ang nagapa-implement sa campaign against illegal drugs. So, dapat walay nagagamit or na-involve sa illegal drugs sa among hanay. Kaya kung naamang galing, kasuhan din ni sila and then for dismissal. And wala man sa good time moral residency kung dili nato mapakita sa katawhan na kami dili na-involve, wala na-involve sa illegal drugs or any illegal activities. Maon nang natay ginahimo na random drug test. Kato na mention naman ako sa inyo in a year na jud mi ka isa nga mag-undergo o drug test. Pero depende pa na siya sa command kung naay additional pa na mga drug test nga ipahigayon sa mga personnel within that year. Apan katong mga na-assign sa drug enforcement units, every now and then dito sila gina-undergo og drug test. So, mo nang ang amo pong kuan sa katawhan kung naamoy mga nahibalan or nailhan nga naa sa among hanay na na-involve. No, dili lang sa paggamit, kunyari nag-involve sa pagtulak sa illegal drugs or any illegal activities, please do inform us kay dili jud namo na sila i-tolerate. Kani sila ma'am is more on RHQ. Ang how about sa other units ma'am? Yes, kani RHQ pa ni siya na schedule. Dili man nato gud i-announce kung kanus ang sa mga police provincial offices and city police offices pati na sa RMFP. And, Yes, apil si RD. so walay Walay exempted. So, kay kuan mo no, apil mo pud ninyo pati mga non-uniform personnel. Yes, No? apil ang non-uniform personnel. So wala gid ligtasan sa kinsa. Yes. Oo. Madakpan jud sila gihapon, masakpan nato kung na-involve sila for any illegal activities, labi na kanin sa illegal drugs. Kaya lisod kay nga kami ang ga-implement na napoy nagagamit or nag-involve in any way nga instead na magtabang na ma-eradicate, kung dili man gyud na ma-eradicate or minimize ang meaning sa illegal drugs sa Davao Region, kailangan manggod nato nga limpyo pod, no? Limpyo pod ang hanay sa kapulisan. Para lang ma'am no, ato refresh lang ma'am. Unsa ba mahitabo ma'am if ever na atong isa sa mga personnel found positive for the use of illegal drugs? Okay, makasuhan ni siya og criminal and admin case. And of course, moagi gihapon siya og due process. Pero sa mga na found out nga nagagamit og illegal drugs, wala na dismissal jud from the service ang penalty sa ilaha kay mo man ang highest na penalty tingin ani na mga cases. Dili ba sila moagi na for example para sa mga private
sector na pwede sila i-agi og rehab kung first offense pa lang nila. Walay ingon ana, sir. Walay ingon ana. So, kunyari, mag-positive siya, pwede na mo sila i-recommend for rehab, no? Pero, tanggal yun sa trabaho. Kaya naadyo na siya sa amo ang dismissal from the service, ang highest na penalty. Pero, syempre, pagka-positive na sa ilaha, pag result na positive, tagaan man po sila o chance na i-contest nila ang maong resulta for re-examination sa ilahang urine. Pero same specimen ang gamiton. Dili ingon nga mangihi sila usab kay muna po to'y gamiton pag-test, dili siya. So, Same urine kung gusto nila i-contest to siya na result. iagi po sila kaning confirmatory test, ma'am. Yes. Before na mo i-announce nga nag-positive siya sa drug test, niagi na gid siya og confirmatory test. So, after the confirmatory test, kung i-contest nila, another, test for the same urine sample ang gamiton. Dili ingon na mangi sila og usab. So, dili sila iagi itong hair follicle. Wala tong sa hair fall sa urine ta na kuan na drug test. Okay. Thank you, ma'am. Last na lang, ma'am, no, since pa-end na ang term ni PNP chief, na ba yung mga hungyong kung kinsa pa mo police siya? Sa pagkakaroon, wala mi na-receive na any information kung kinsay mo puli sa ato ang Chief PNP na si Police General Marbil. So, if ever, ma'am, na ay bago nga labay possibility na mag-change po ng RD? Depende na siya sa Chief PNP kung ipang-change po niya ang mga regional directors and other commanding officers sa ubang mga units. Dili pa siya ang sunod na Chief PNP, ma'am, nagikan sa PRO 11? Wala ta kabalo no kay ang mag-appoint mayuna na ang ato ang president. So wala pa mi kabalo kung kinsa ang ipuli sa to ang Chief PNP. Thank you, ma'am. No kay Ma'am Hazel kay panikad na. Ma'am, sunod any update atong nahitabo nga katong pagpatay no sa iyang partner which involves sa inyong kauban? Yes, sir. Update na to, sir. Na kagapong adlaw na file na, sir, ang kaso nga murder and violation sa ato ang batas pabansa bilang 881 or the Omnibus Election Code of the Philippines. And ang mo-follow na diha ang ato ang administrative case, sir, nga i-file na to against the suspect. Dili lang criminal case ang ato ang na-file, sir, no? Also with the administrative case nga grave misconduct, sir, dismissible also from the service just in case mapamatudan, sir, no, nga tinod yun, especially ang kaning murder, sir, no, atong iklaro, sir, no, nga naay mga natay mabasa, sir, ba nga makagawa sila ko, no, gumikan kay tabangan sa police daw. Atong i-kuan, sir, no, ipaniguro nga kani nga kaso, sir, is ato bangod yun siya sa ato ang PNP personnel sa korte, and then ang murder, sir, is non-bailable man na siya, sir, no. So dili na siya ingon nga makapagawas mi sa Davao City Police Office sa isa namo ka personnel. Atong ipaniguro sa pamilya nga ang hostage is mahatag nato sa biktima o sa family nga nabilin, sir. Based on initial investigation, ma'am, daghang mga marites diri nga dugay sige pangutana sa mo sa GC, ma'am. Unsa jud ba ang hinungdan nganong ni sampot sa ingon ato? Yes, sir. Ang kaning manggod ilahang love story, sir, no? Ang kaning ilahang relasyon is on and off. So naay pag-away din mabalik na pod, and dili lang ni siya first time gud, sir, nga nahitabo. So nanay siya record sa isa sa mga police station, and then naka-filean po siya og kanang violation sa Republic Act 9262, which is the VAUSI, sir, no, violence against women and children. But then unfortunately the victim, sir, no, filed an affidavit of desistance. So na ang kaso, so nakagawas ni siya, and then pero ang administrative case niya is ongoing. So ikaduha na ni karon ang case niya nga murder, sir. Namagod ko yung mga nabasa sa mga comments, ma'am, nga nganong nagpadala daw unsa ba ni sila, ma'am, murag kon magud kayo good nga dili siya ang legal wife, di ba, ma'am? Dili siya ang legal wife, tapos unsa ba sila na ba nagkon ba sila ni nag-live-in na ba sila or tago-tago na? As per sir, no, information from the investigator, sir, no, sa mao nga kaso is dili ni siya ingon nga nag-aadto na gini siya ang kaning answer, no, ang kaning suspect nato sa balay sa mao nga biktima. So dili na ni kay karon lang nahibawan sa family sa both sides sa suspect o sa iyang wife. And then ang kaning victim sa kong gingon, sir, naka-file na ni siya og kaso
So kaning victim dili ang wife sa suspect ko ay nag-file og Republic Act 9262. Kaning victim. So before naka-file siya og violation sa RA 9262 and sa iyo giingon nako, di file siya og kanang affidavit of desistance. So mao to na withdraw ang kaso against the suspect. Wala ba sila nag-away before to nahitabo ang Nag-away sila, sir. Mao ni siya ang rason, sir, no, kung anong misangpot o kanang gipusil patay gamit ang isod firearm sa suspect nga to sa biktima. So na sila pa nag-away nga naipanag-away nga nahitabo before the incident. sa po na napakakuan siya ang nag-encourage siya na mo surrender na lang mo. Yes, sir. Nga to ang concern ng Santa Ana Police Station, Manggod. Right after the incident, nag-conduct ka ng manhunt operation and then nag-coordinate na ta sa to ang Digo City Police Station. Kay naibawan na to nga taga Cogon siya. Barangay Cogon, Digo City. So, may possibility nga mo ato siya dito. So, wala tama sa sir, no, nga sa pagkanda o kanang investigation, manhunt operation sa ato ang Santa Ana, mo to ni resulta sa pag-surrender sa suspect nga to sa Digo City Police Station. Yang kaso karon ma makakuan ba to? Makahatag ba to og kabugaton sa iyang administrative case karon? Yes, sir. Definitely, sir. Ang kanang pagpatay sa tao, sir, bugat na kayo na, sir, no? Nga dismissible from the service, no? Dismissal offense maguna, sir, ang pagpatay ang kasong murder sa amo sa PNP. Mo na nga to acting City Director, Sir Police Colonel Hansel Marantan, nag-instruct sa ato ang mga station commanders to monitor their sir, no? PNP personnel kung nabay mga problema para matabangan nato, sir, kana dili ba yatanan, sir, no? Do kuan ni police ni nalang niya po yung mga membro nato usahay nga marag hinay ba, so kailangan nato i-assist, sir, no? Kung nasa sila problema istoryahan nato. Kaya one of the po na nato, sir, top priorities ang welfare sa ato ang mga PNP personnel on the ground especially. Kasa lang ma'am kaning kuan no ni andar po ning ubang mga kuan ba kaning ubang mga netizens ma'am naga-share og mga info nya dili day sa Davao day nahitabo. Nagabuhat padayon pagyapon kini ginabuhat na cyber patrolling para masakpan kung kinsan or ma-monitor nato kinsan ning mga tawhanan ni nga magpataka lang og post niya dito pagit sa mga groups nga daghan kayo og members. Yes, sir, no, ang ato ang Davao City Police Officer naamantay kanunay nga coordination sa ato ang RACO, sir, no, Regional Anti-Cybercrime Unit. Kay just in case na yung mga false information nga makita nato sa social media, natin pagabuhaton na, sir, ng mga file nato og kaso. And then atong i-inform ang public, sir, no, nga naanay na file ang RACO, and then under sa sir, no, coordination sa atong Police Regional Office 11 and then with the Davao City Police Office kung asa nato nakita ang mga false information nga makita sa social media. And sa kato imong giingon, sir, no, sa last nga posting nga gi-share pod sa isa sa GC diri sa ato ang Davao City, isa ka tindahan o niya nagtuota nga diri sa Davao City na itabo and then gi-share nga to alagyo hagyo, sir, no, nga before nato i-share, before nato i-post, magpangutana lang sa, sir, sa authorities kung tinuod ba ni nga nahitabo diri sa atong area before nato i-post or i-share, sir, para dili ta makahatag og kanang kabalaka sa publiko, sir, when it comes to peace and order, sir. If ever na makuan pamatud-an ma'am na mali gito nga information kung sa ganitong kaso na i-file and then unsa mga penalties na atubangon. Yes, sir. Kung sir, no, ang paghatag of false information, maka-file ta sa kaso, sir, no, sa violation sa atong Cybercrime Act of 2012. So, naano siya penalty, sir, nga 6 years and 6 years to 12 years. And then, naay penalty nga 200,000 to 500,000, sir, I think, if I'm not mistaken, sir. So, dako rin siya og penalty. Mo nang i-remind nato, sir, no, ato mga kaisuon na Davaoenos, na dili ta magpataka o kanang share o kanang dili pa validated nga information sa ato ang tagsa-tagsa ka mga Facebook accounts. Okay. Okay, ma'am Jen. Ma'am, pila daw tong budget daw, ma'am, na gi-allocate for Adwa Davao? Yes, when we started last year, nag-allocate og 15 million. So, this year, nadagdagan siya og 3 million. So, 2 million, so 17 million. 17 million. For tanang activities na, ma'am. For the entire, for the entire activity na sa Duao Davao. But hopefully, as mentioned, si Duao Davao, part na po siya sa ato ang sponsorship package because part naman siya sa 4 major events. Hopefully, we can also gather parang sponsorship na we can also make use of by next year. Dapat ba yung mga private initiated activities, ma'am? Naatay nag-post sa City Tourism page nato na we welcome events accreditation. So far, tomorrow will be our
weekly na Execom Thursday na atay naka-line up na mga 5 or 6 events na related in time for DUAW. That is for the approval of the Execom. Okay, mga pila ka, ano na ba yung mga nagpasok mga letter of intent ng kung sa mga gusto na magpa-credit o events na initiated by the private sector? Naatay 5 to 6. One of that is si Ridge to Reef na environmental run. Na ay katong Cacao and Chocolate Festival, KKK, kasadya sa kulturang kakao. That is also in time for June. Who else pa? Napay isa ka fun run. So, dili kay nako memorizean pero I think 6 ang six events related ang nag-apply for events accreditation for DUAW. Mga pila atong estimated tourist arrival for this activities, ma'am? Hopefully because June still a summer pa, dili pa man pud tanan nag-school. So, ang ato ang DUAW is more of, we are inviting nearby areas, so we are really targeting more of the local tourists to come and visit Davao City, mga nearby towns and cities. So in fact, we are coordinating with Cebu Pacific and PAL. So si Cebu Pacific will also be coming up with a seat sale in time for DUAW, and we are just waiting for PAL. And in fact, Land, Sea, and Air nagkonekta para they can also offer discounts na to invite everyone to visit Davao City in time for DUAW Davao. So nagahulat na lang ta, letter pud ta sa to go because naa tay route na towards Davao. So in fact, we did a shoot there last week for them also to be help out and ato silang matabangan. So this is not only for the air but we are also connecting sa sea o sa land na to be part of the event. On the aspect of the private sector to participate in the activities, ma'am, unsa ba ang murag incentive na itong mahatag sila? Like, for example, the malls na mahatag sila o kanang, for example, 2 days, 3 days sale na kuan? Naatay partnership sa DTI. So, tanan na mga events and activities na ang ato ang mga partner establishments, tourism stakeholders na come up sila og promo deals or discount in time for our event, dili na sila, muhatag lang sila og letter of intent to the city tourism, then hihatag nila ang mechanics sa ilang promo, then we will endorse it to DTI. Kay part manggod siya, I was before in the private sector, pag naa kay mga promos na ipahigayon, naamag yung kay DTI certificate, and it's somehow a tedious process, mag-apply ka, you will pay for it. So naatay partnership with the DTI na any promotions or discounts that our partner establishments will have during the event, letter lang nila sa City Tourism and we will endorse it to DTI. So that's one of the partnership na ato ang coordinate with the DTI for the permits. Tama din, ma'am. Pila estimated na ito, ma'am, for DUAW Davao? Right now, ang on the average, ang ato ang tourism arrival is nasa 150 to 200. So hopefully that will somehow balance with that number within 150 to 200 siya. And hopefully mutaas siya For the 29 days, in ma'am? time for kadayawan na siya because after June, July, magkadayawan na po siya. So aggregated na siya, ma'am, or dili siya katong fix na natay yung ana nga number of tourist arrivals for this month lang? yeah, ang atong data collection sa ato ang tourism arrival is month on month siya. Then ang ato ang data collection manggod sa city tourism, that is based on accommodations lang. Oo. So mo po na atong gipahugtan sa ato ang office kay naatay data banking section that will see to it that all accredited and licensed na establishments will give and hand over data to us on month because that will be collected and mo na ato ang ihatag. So it might be understated
kay naay mga uban pa na mga establishments na wala pa'y mga DOT accreditation, certification. So mopod na ang ato ang part sa city tourism na gina-regulate nato because accommodation is part of the primary establishment na kailangan magkaroon gid sila og accreditation from the Department of Tourism. At the same time, they need to get a city tourism certification. Okay, nahuman ng program si Armando. Ayan. 1 week mo to, Mike. So, and Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, good morning, ma'am. Ma'am and sir, may adlaw ka natong tanan. Pwede na mag-start, ma'am? Ano na ni? Nili na initial. Yeah. Yes, sorry Nabusog kayo. na sila, ma'am. Nabusog na sila. Medyo na late. It's because we just had open our Maritime Interagency Exercise 2025-01. So munang na late because karon ang first day na sa atong exercise and the main event will be tomorrow. So we are inviting our media partners to join this event para makita nato no ang collaborative effort on how we do exercises like this, part of our enhancing our capacitating not just our soldiers, our sailors, even our reservists and other maritime agencies na po. We have the BFAR, the Bureau of Customs is also joining, and the PNP maritime units natin, ma'am, is also joining this maritime interagency exercise. Okay. Thank you, ma'am. Ato sing ginahangyo katong naga-presscon din ha sa diha sa ladder, sa hagdanan, presscon diri sa likod. Murag daghan kitag presscon. Remember our main presscon diri po. Okay? So Bien, ikaw nag-una-una din ha, Bien. Please come forward para join us here para di mo makahimo diha presscon. Okay? So thank you so much. Salamat, ma'am. Ma'am, sa security sector, baguhay lang nagpagawas og travel advisory ang US. So although wala man tay labot nini, unsa itong mga reaksyon ani og sa city tourism, ma'am, kung unsa bay kuan nato ani siya kanang mga precaution na or kana ato mga step nga ginahiman sa security sector po. Sa Davao Region, padayon man ang ato ang mga crime prevention activities, no? And then, diha sa mga tourist spots nato, napuntay mga na-deploy na tourist police to make sure na dili lang ang mga local tourists, apil na po ng mga international tourists, nga ma-enjoy nila kung unsa ang ato ang ma-offer na tourism sa whole Davao Region, o mubalita sila dito nga na-enjoy sila and safe and secure ang ilahang paglaroy-laroy sa Davao Region. Yes, sir, ang Davao City, marawa may labot, sir, no? Yes, sir, pero ang Davao City, sir, no, kanunay man ta nag-monitor, sir, no, sa ato ang nabay threat, ang seguridad sa Davao City. And so far, nagpabilin nga walay threat, sir, no, ang seguridad sa Davao City in coordination with our partner agencies nga naagri sa ato ang syudad sa Davao. And ang ato ang Sir, Davao City Police Office tourist police units is naa sa mga tourist spots, sir, no? And usay ganin naa sa mga malls para masiguro nato sa nga ato ang mga bisita, ang mga turista, sir, kanadi sa ato ang syudad sa Davao is safe and secure kanunay, sir. Muna ato ang gigikuan, sir, no? Ginaka-proud sa Davao City kay one of the safest city by ata, sir. Mo na kailangan nato nga ma-maintain ni, sir, no? And kanunay, sir, makuha rin nato sa balik-balik nga istorya ang ato ang culture of security daw kay sa impact sa ato ang Pisa Norte. Sa ismin ko, ma'am, sa naka-red alert or sa baang bang area nato? Sir, we're not on red alert, but still again, despite nga military alert, we are, kirimi na ito gipahingusgan ang pagpahigayon sa atong safety and security. And I'll just make a rejoinder no with our dito na mga security sector na aton lang gipahibalo sa kadaghanan na yes, our region is very safe, no? We can travel 24 hours. We have yung mga mobility. So, dili kita mahamper. This is because of our, panaghiusang, we need to keep not only Region 11, but the other areas of Eastern Mindanao para freely, no, ang atong mga katauhan makatravel 24 hours na dili mahamper businesses or even katong mga travelers nato to enjoy whatever mga tourist or mga places nga adtuan nila to the whole area of Eastern Mindanao, ma'am. Thank you. Kay Ma'am Jen, ma'am, any reaction po sa kasi wala tay labot, ma'am.
Yeah, for the tourism, that's a challenge of the Philippines, the national government through the Department of Tourism, because in Davao City, when we base it on our geographical tourist arrival data, 90 to 95% are locals gihapon ang ato ang tourists sa Davao. Although we are not stopping there, we are still pushing for more international arrivals, but ang direct nato na answer is dili siya direct pod na challenge sa Davao City ang sa US na ano. So I think that's a challenge of the Department of Tourism in general, ang US na travel advisory. Salamat. Kay Ma'am Hazel, Ma'am, since nahuman ang tag-election, Ma'am, pero nagyapon tay election period yapon, Ma'am, no? Kumusta to mga Comelec checkpoint po, Ma'am? Pila ba itong mga accomplishment po sa kasamtagan? Ang ganban gihaponta, ang ganban nato sir, election period is from January 12 to June 11. Ang ato ang accomplishment sir from January 12 to May 15 sa ako ang last record sir no is 69 ka buwak ato ang naaresto sir nga naay mga illegal nga firearms nga walay mga documents. Mo nang hangin nato sir sa mga firearms owners na naay concern no problema sa ilang mga dokumento, pwede nila i-turn over sir no sa temporarily sa ato ang mga nearest police station kung asa sila nagpuyo while process sila sa ilang mga dokumento sir. Kay namang good instruction sir nga atong applyan og kanang search warrant. So before na mo na ma-answer ma-apply ng search warrant ang mga firearms nila nga wala pa ma-renew ang mga documents, so pwede na i-add to sa atong nearest police station sir para dili sila ma-file og illegal possession of firearms. Kay Ma'am Jen, Ma'am, recently, Ma'am, sa interview ni VP Sara, nakahisgot siya nga plano ang balay ni FPRID sa Dunya Luisa i-open o public for museum. If ever nga musugot ang pamilyang Duterte sa kuan, kasi matabang sa tourism office ani, Ma'am. Dako kay siya matabang because the Duterte is the icon of Davao City na. So in fact, wala pa gani siya gi-recognize, ginaadtuan na siya. So if the family would opt to have that area as a museum, so that would be an additional attraction na pwede gid na maagihan sa ato ang mga tourists na moanhi diri sa Davao City. By all means, we will promote, and of course kung buhaton gid na siya na museum, so ang role gihapon sa tourism is to promote it. So that is if they will convert it to museum, so other departments sa LGU will come in and combine the forces to come up with the museum. Na naman po tayo bago na Office of Culture and the Arts, na po tayo daghan na taog mga departments sa LGU na makatabang. So sa tourism, pwede ra gyud nato kaayo na i-promote, and that would be a good angle for our promotion. Follow up lang ako, Ma'am. Speaking kay FPRD, the recent months, daghang mga demonstration, activity nga pa siya. Usa ka dakong tabang ani sa tourism, tourist arrival po natala. Dako siya tabang because ang katong as mentioned, local man ang ato ang majority of our arrivals diri sa Davao. So katong mga nearby areas na moanhi diri to join sa mga kalihukan, that would also be translated na mo stay sila either sa hotel, sa inns, or any establishments because of the support nila kay the former President of the Philippines. So mo gani na ato ang pasalamatan sa iyahan na even na siya dito, dako gihapon ang iyang contribution. And I remember it very very vividly na when I was still in the hospitality industry way back then, and I mentioned this over and over again na ang pinaka highlight sa ato ang tourism arrival og milestone sa city is the time na siya ang president. So 2019 wala pa gid na-exceed ang all across ang arrival sa ato ang tourists sa Davao City. And everybody, and I was then in the sector, ang atong occupancy that time, 2019, that was the highest at 90%, 85 to 90% all across the big hotels sa Davao. Naaman siya, continuous man ang increase. So that is also our target, that
mo continue gyud og increase ang ato ang tourist arrival for this year, hopefully. That's why we are also pushing for atong mga events and activities and daghan ta og mga promotional angle na we wanted to really put that online and for everybody to realize that in spite of all the challenges, there's still a lot of reasons to visit Davao City. To Ma'am Hazel. Ma'am, good morning. Kung natay road crash incident kagahapon sa Sirawan, kinsa ba ang liability daw o katubang driver sa van ang liable ato na road crash o kung sa daw ang kaso mapasangat? Kato sa Sirawan man daw, involving elf truck and then the two-wheelers. Sa katong sa two-wheelers, ma'am, ang madagot sa ma'am no, sa maong insidente. Kaya siya may na hinungdan kung anong nangabangga itong duha ka involved pa nga vehicles, ma'am. Ay nagpasalamat lang ta, ma'am, no, kay ang duha ka naadto nato sa SPNC is minor injuries lang ang natamo. And then nagsabot na sila kagabi, ma'am, no, with their lawyer nila. Isettle lang nila ang mga mga damages. So magbayad lang tong tag-iya sa ma'am, sa two-wheeler truck. Walay kaso na. Walay kaso, ma'am, kay nagka-settle ba sila? Thank you, ma'am. To Ma'am Jen, ma'am, given that there are plenty of activities for our upcoming Dual Davao and there are confirmed cases or threats with our health, especially na mga mpox cases confirmed sa South Cotabato and even other areas in Mindanao. So, will this affect our tourist arrival, especially nga daghang activities karon mga butay yun sa Davao City? So far wala pa may reported yun na direct na apektado sa tourism arrival as to that health threat is concerned. And siguro wala pa mo surpass sa ato ang naagihan during COVID. And by that time, Filipinos or even Davaoenos being disciplined and being na surpass na nato ang COVID na era, very cautious na sad. In fact, kung mag-ubo-ubo, magsipon-sipon, barag diretsyo na mo isolate or diretsyo na mag-face mask. So, responsible na po ang ato ang although, naamang yun na siya, part na siya sa ato ang mga challenges ang health yun, but too early for us to say na naa siya direct effect sa ato ang tourist arrival for now. Pero do we have precautionary measures, ma'am? Yes, that's part of our measures na ato siyang i-emphasize gihapon na ang ato mga events sa tourism or sa city through our events kay naagihapon siya combine daghan og mga tao. So that would also always be a reminder, the same as the reminder sa ato ang safety and security through the security, the Buenyo Disciplinado, the culture of security. Last question na lang, ma'am. Line na topic po katong Culture and Arts Office na ginadusok po sa City Council karon. What could be the contribution or participation of City to this? Actually, approved na siya. So, in fact, sila yung office temporarily. We are of the same building. So, although nag-start pa lang sila, that is a good addition because the culture and the arts, they will be responsible of the keeping sa ato ang sa history, sa Davao City, our culture. So we will be directly coordinating with their office kasi kailangan man gid nato makip ang ato ang history, ang ato ang culture sa Davao City for the future generations to follow. So ang mandate man sa tourism is to really promote the Davao City. So si Culture and the Arts is keeping the history and the culture of the city. That is also part of the tourism na kailangan po namo sila. So, hopefully maka-full blast na sila. Naana sila yung office but dili pa kaayo sila fully operational. But we are coordinating with their office already. Thank you, ma'am. Okay, Ms. Pearl and then Ezra Padiay. Okay. Kay Ma'am Jen. Ma'am Jen, natay katong one of our activities sa atong Dual Davao, kaning Davao City Tour. Ma'am Jen, is this the first time nga i-conduct nato ni siya kay murag dati heritage walk lang to?
And unsa atong expectation sa mga Davaoenos para Yes, I would just like also to inform everyone na naatay bago nagidagdag sa Duaw Davao na event. Kato, definitely Davao City Tour. So, part na siya because, as mentioned, part sa ato ang 4 pillars is Duaw ta sa Davao Turismo. So, the objective of that is we will be inviting our local Davaoenos to revisit our tourism sites. So, naatay gi-identify na tour na ato ang nahuman na taog dry run. So, na-approve na ang itinerary nato sa Execom. So, last week, we did a dry run para to check the timing and to check really the areas na ato ang bisitahon. So, ang atong itinerary would be from Kalinan, moadto ta sa Philippine Eagle. Then, ang next is, we wanted also Davao City being the chocolate capital of the Philippines and a support because there's a cacao festival also ongoing for June. Naatay, after the Philippine Eagle, we will visit the farm, the cacao farm, para we can able to see how the chocolate na gi-produce from the tree to cacao. Then, after that, ato pong gi-highlight ang ato ang strength. Ako personally, I joined the dry run and I'm so happy that I joined and I'm so happy and I'm very proud to say na we are very fortunate and we are really proud Davaoenos sa ato ang mga facility na naata. So, part of the tour, after sa farm na sa cacao, mo-visita sa 911, sa Central 911 to see our strength. Mo-visit po ta sa PSSO. Then, mo-adto ta sa bago nato na venue sa Museo Davaoenyo, which is naa sa Mabini Street. Then, mo-agi ta sa City Library, very state-of-the-art na ato ang facility na naa sa Davao. Then, ang drop-off niya will be at the Rojas to cap the entire day of a tour. So, naatay schedule and we will also be inviting ahead of time because for 2 weekends siya, so 4 days, Saturday, Sunday, then we are allocating the first Saturday, that is June 20, for our friends from the media who would want to join, ato ang mga local na vloggers who would also want to join. That's our target invites for the first Saturday. Then, ang pagka-Sunday, i-invite nato ang kanang mga tourism frontliners nato. Like, example, for those nagtrabaho sa hotel. So, as mentioned, gikan ko sa hotel industry, sometimes, ang ato ang mga frontliners, ang ato mga front desk, mga bellman, mo na ang first na mga tao na pangutanan sa turista, usahay ang uban, wa nakaabot sa Philippine Eagle. In fact, ako, na-realize na ako na it's dugay na po na panahon na wala ko nakaadto sa Philippine Eagle. So, that is one target nato na sector. Then, ang remaining, the last weekend of a Saturday and Sunday, the same formula that we did during Araw ng Davao, we will be posting an online application and that is open for everyone who are interested. So, naalang tayo capping per day because we can only provide one bus for the entire day na tour. So, that's good for 50 per day for 4 days. That's 2 weekends during the Duaw Davao celebration. For Davaoenos po na abay bayad or unsa nila pag-appeal? Actually, complimentary siya. They just book it online. Then, wala pa ta nag-post og online application, but we will be posting it. So, ang katong last Saturday and Sunday, that's open to everyone who will be interested to join the tour. Sa line na topic, ma'am, sa itong Reyna Davaoenos screening, kumusta, since nagumana to ang screening po, kumusta, unsa itong difference sa itong mga candidates, especially sa itong candidates last year and this year? As mentioned, ato ang first, after the screening last week, naatay ginapahigayon karon na orientation, a workshop and orientation. So I'm so happy also that this year's top 20 kay mga well-made sila na mga participants and the same gihapon ang ato ang the same gihapon ato ang ginapangita na maging winners for this Reyna ng Davao, that they will be the mouthpiece of
of the Davao City Tourism. They can help us promote our city all the more. And they will be our extended siya na mo-promote mga ambassadors of the city. So, karon orientation and workshop nila. Then this coming Saturday, they will be meeting the press and magpahigayon ta og official sashing. So naagyapon sila yung series of activities na i-close their interview, the same as the Mutya. Ang preliminary competition will be on June 16. Then ang grand coronation will be on June 20. Then we will meet them, the winners for this year. Mo join sila sa parada sa ang Pride Parade that will be on June 22, a Sunday. Naa sila float na mo join sila sa parade. Last na lang, Ma'am Ana, na ba tayo? Na-reveal na ba ang price for sa ato ang Reyna? We are yet to inform them sa prices later sa orientation, but we will also be posting the prices, but we will be following same prices as last year. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Ms. World, Justin. Ma'am Hazel po. Ma'am, good morning. As of this year po, ma'am, nanabatay updated na data kung pila na tanan ang road crash incident nga natala nato sa Marilog District alone po. Yes, sir, na atay ko answer, no. Actually, ngayon, bago lang ito gihatag, sir, na sa ato ang operation and then with the traffic enforcement unit from January to May 23, sir, no, 2025. But then, for Marilog only, sir, no, ako pa nang ibangayo, sir, para ma-post ako niya sa GC, sir. For posting o mag-share ko niya, sir, sa data with the, sir, road crash incidents sa Davao City, including with the 2024 incidents po. Pero sa karon ma'am, nanabatay mga measures or mga lakang together with our partner na mga agency to at least control po the road crash incident na matala sa Marilog area. Yes, sir. Nga to ang Davao City Police Officer, no, ato ang Traffic Enforcement Unit is kanunay man ta naga-monitor, sir, no, especially sa Marilog area. Natay ipangbutan diha, sir, no, nga mga karatula siguro with the sir, in coordination nato sa local government unit nga in charge pud ana nga magbutang og mga signages nga kanang area is daghang aksidente para ma-remind, sir, ba ang mga motorist, mga driver, sir, no, nga hinay-hinay diha nga part kay daghang mga na aksidente. And sa ato ang ato lang pod, sir, sa mga driver hinay-hinay lang, sir, no, kay sa mga kurbada nga area daghan gyud og mga aksidente nga nahitabo. So ang ato lang gyud, sir, is ano lang gyud responsibility nga dapat nga mga driver, sir, para maiwasan ang mga disgrasya sa mga kalsada. Nabatay speed limit dara ang area, ma'am? Yes, sir. Nagyod tayo speed limit, sir. Sa tanang area sa Davao City, nagyod tayo speed limit, sir, nung ordinansa na sa ato ang local government unit para sa protection na po sa mga motorista, sir, especially sa mga apil na po ang mga pedestrians. And also, remind po naman po nato, sir, nga ato ang pag-answer, no, pag-remind is not only for the motorists, sir, na sa mga drivers and also with the pedestrians. Eh, napo doon sa mga disgrasya, ang mga tao, sir, no, nga mutabok, nga green, nga dili dapat. So maging ta sa alisto ta permi. So kung unsay balaod ato lang sundan para maiwasan ang disgrasya sa kalsada, sir. Sa katong baguhay na nahitabo dito ng road crash incident, ma'am, kinsay liable po ato? Katong truck o MV? Yes, sir, ang katong truck, sir. So nawad-an man siya control sa brake good, sir, mao to na aksidente nga nakuan tong mga bato nga iyang karga. And then ang katong driver sa motorcycle nga naigo sa mga bato, sir, is naapa sa kuan karon sa hospital and nasa ICU. So, on hold pa karon ang driver, sir, na while waiting sa decision sa family, kung is-settle ba, i-shoulder ang tanang damages and hospitalization sa driver nga naigo sa bato. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, Carlo, and then Marvin, CBN. Okay, first and foremost, may adlaw mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan sa Davao, fresh from Malay-Balay, Bukidnon, bitaw ay let's go on to Ms. Jen, akong pangutanan nimo in terms of since you have been the officer in charge of the city tourism, likely this is quite a very serious question with your role as the city tourism officer. How relevant are you right now with the exerted efforts that you made since 4 festivities are every quarter has been held in Davao City?
and how proficient you are compared to the previous city tourism officers in the previous years? I don't want to compare and I don't want to look back in the past because they are the pillars and the foundation of where the tourism right now. So I am looking on them. So I will be focusing more of what I can do today and atong paningkamutan gyud na ug unsa ato ang pwede na mabuhat for ano. As to I'm so happy because through hard work tanan natong mga gusto na mahitabo sa city tourism naga-unfold sila, but this is not only the city tourism, this is a cluster of everybody's effort kani sa safety and security. We cannot mount the 4 events and festivals without the safety and security cluster. So this is not only the city tourism, but this is the entire Davao City through the local government unit. So as to performance, we will just outdo whatever performance that we na ato ang nabuhat. So we will, as mentioned, there's no going down, always going up. So we will always be inspired while we still have a chance, while we still have a time, while naapata sa office. So we will do our best to make it work. So tomorrow is another day and we don't know what will happen tomorrow. So we will just leave what we can do best for the city through the tourism sector of the LGU. Last question na lang kang Police Captain Hazel Desane Caballero Clason. Paningkamutan, of course, in kalabutan, doon na batay, I don't know if you have the liberty to answer the question, but nabatay mga individuals na natakpan in violation sa anti-mendicancy law dito sa tuwang dakbayan. Lisa, before na ako na tumagon yung pangutanan, sir, no? Grabe, gano'n sa mga pangutanan, mamoy. Nalingaw si Ma'am Jen sa imo, sir, ha? Sir Carlo. Sir, yan siya, may, ano lang nako, ma'am, no? Balik ko lang nako, ma'am, no, sa pag-invite unya for the MOA signing with the Davao City Police Office and WCPD, Women and Child Protection, dahil sa ato ang Davao City Police Office. And PYO Productions, mo na siya, ma'am, ang nag-support sa salida ni CD, ma'am, no? Sa movie ni CD, ang life story niya. And ang beneficiary ani ma'am isang ato ang WCPD sa DCPO para makatabang tamam sa mga programa sa Davao City Police Office sa mga kababayenan, ma'am, and then sa mga bata. So mo na ang priority sa ato ang WCPD, especially nga mo na ilahang programa ang atong plan kilos. So kailangan nato mag-ato sa mga purok sa mga sitios para ma-disseminate gid nato kung sa balaod nga nagprotekta sa ato ang mga kabataan-onon sa mga kababayenan. And sa mga question, sir, no, kung nabatay na filean for the violations sa anti-mendicancy law. So nga to alang diri, sir, ang nahimo gid nato, sir, isang pag-rescue sa mga nakita nato sa kalsada in coordination with the DSWD sa atong CSWDO. And then usually man gud, sir, kana makita nato sa mga kalsada is not from Davao City, outside Davao City na sila, sir, mo nang naatay coordination with the sa ilahang mga concern, no, kung asa sila gigikan. So asa ilahang lugar yun. So ato na sila dito ihatod together with the sir, sa ato ang ato gipaningkamutan diri, sir, nga pag ato nila dito naa sila i-concern na kanang panginabuhian. Kaya nga ato magud diri, sir, gitnatagaan magud nato kanang panginabuhi, and then gituluan po nato kung unsaon makapangita og kwarta nga dili man limos sa kalsada. Yes, sir. Okay, Marvin. Ma'am, kay Ma'am Salvacion ma'am, kumusta na to ang campaign, ma'am, sa remnants of mga members sa New People's Army, ma'am? Yes, Ma'am Ruth, no, talking about sa campaign na to the remnants of our CTGs, danagan nagpadayon no ang atong mga focus military operations. As a timeline, nag-stick gyapon ta, ma'am, no, sa timeline, and then kato mga activities na scheduled padayon nilang gina-undertake. Just currently katong atong nabalitaan siguro natin yung mga na-wounded, no, na mga sundalo, but then again, as they show their heroism as they perform their duty, they're accorded with recognitions, no. And with that, ma'am, katong atong nahisgutan last time na naalantay katong mga pipilangan na habili, no, na members of the CTGs, those are high profiles. Still we are awaiting, no, from our Intel unit to allow us, no, to give those names. So kato lang ang among
ano ma'am, pag for those ano nato ma'am, mga kasunduluhan na nala sila sa stable condition. No ma'am, sa area Fort ID Hospital ma'am, sa Camp Evangelista. Yes, to Major De La Rey, ma'am, good morning. Ma'am, atong naobserbahan ang Operation Intensified Operation Anti-Illegal Drugs Operation. Ma'am, kumusta ba ang ato ang assessment sa first quarter of this year kay atong naobserbahan sa posting sa PL11 page? Almost 100 madakpan sa isa ka semana, no? Na ay instances. Ma'am, kumusta ang ato ang sa first quarter for this year? Oo, padayon gyud gihapon ang ato ang campaign against illegal drugs. In fact, for this week from May 19 to 25, 69 ang ato ang operations na nakandak and then 83 ang arrested. So, dili ta nagababa og 50 katao nga ma-arrest in 1 week sa whole Davao region. So, dihan ninyo makita nga walay let up ang kapulisan in our campaign against illegal drugs. And for that week na May 19 to 25, 2.1 million ang atong na-confiscate na illegal drugs. Ma'am, kumusta po ng mga na-observe ba natin daghan ang sa tawag ani kining mga recidivists o kining nagpabalik-balik na sa ato ang prisuhan gitaris? Oo, nagihapon ka ng pabalik-balik na nga nadakpan na to na tapos na nakagawas kay naman po'y proseso ang korte nga nibalik. Munang kanang mga nakagawas ug balik gina-monitor gyapon nato na sila kung nibalik ba sila sa ilang mga illegal activities. Siyempre kay dili man pugod nato na sila ma-control no kung unsa ilang pagabuhaton mo nang mapasalamaton mi sa mga informations na receive nato sa community na kani si Juan, si Pedro nagabalik. So, makandakan gihapon nato og kaning operation. Sa campaign magud sa illegal drugs, in and out magud siya. So, dapat, kung dili man yun nato ma-eradicate totally sa Davao region, at least ma-minimize nato mo nang everyday na dito conduct na operation. Ma'am, considering this situation nga daghan gyud yung mga madakpan, kumusta man ato ang mga jail facilities so far, every stations nato? Okay, puno-puno dyan siya no, pero ginapalingkamutan man pud nato naga-coordinate mata sa korte na unta mapaspas pud ang ilang proseso para ma-remand sila dito sa city jail. Wala pa information man katong sa Wangan. I don't know kay sa BGMP wa pa man may information atong Wangan jail facility. Ambot lang na bay na transfer. Na ba kay information ana ma'am? Wala ko information about ana ang sa ato ang mga custodial facility sa mga police station as is dili nga gidak-on no walay expansion mo nang naay mga areas sa mga police station diri sa Davao region nga puno jud siya kaayo. Unya magpasalamat ta kung nanay ka ng remand order from the court mo nang makuha-kuhaan pero madungagan na pod kay padayon mga ato ang operation. Ma'am, kagahapon sa ipahigayon nga mandatory to ma'am no? Nga random siya. Ang kaning mga kuan na to nga mandatory drug test mo ni siyang katong mga drug test kung mo-undergo ka og schooling, kung mo-undergo ka og promotion, mo na ginatawag nato na mandatory drug test. Unsa gani ang main target gid ato mga murag almost personnel sa ato ang PL11 headquarters? Ang target na nato is for the internal cleansing to make sure na walay police na nagagamit og illegal drugs, especially kay kami ang nag-implement sa campaign against illegal drugs. So, dapat na ami moral ascendancy as law enforcers. So, every now and then, natin ginakandak na random drug test kay sa whole kapulisan sa Davao Region, at least once a year, maka-undergo ka o drug test. Pero, mas frequent ang katong mga na-assign sa drug enforcement units. Ma'am, nangutangan lang kong update atong 15 ka mga iglauman ng matanggal na gyud kay una na sa table ni RD. Kumusta ma'am ang update ato? Wala pa yung latest update kung nadungagan ba itong na-dismiss na ang case, pero ongoing ang ilang administrative case. Okay. Lastly na lang ma'am, ang kining target ba sa PL11 nga nadungan gapon mag-apply o kining as drug-free workplace? Yes, ongoing atong proseso ana, part sa process sa katong gikandak nato nga drug testing kaghapon. Pero positive nga ma-achieve nato ni siya ma'am.
hopefully ma-achieve na to na siya. Okay, thank you. Last na lang another question kang Captain Tuazon kay Marag wala ko kabalik pa nga dito. Balik ko kuhon, ha? Ma'am, kumusta na ako? Wala na. Kumusta ang cooperation sa ato ang mga tricycle drivers? Meaning ato ang Oplan Toba. Tama man. Kumusta man? I'm sure na hapon mga kumusta mga ilahang mga information gathering so far sa atong mga operations dako magtabang until now ang ato ang toda. Yes, sir. Davao City Police Officer, no. Dili lang ta nag-stop sa mga tao sa barangay. So, nag-stop po ta, sir, sa mga drivers. Kay isa sila sa mga importante ng mga tao nga makahatag information sa ato ang kapulisan. Especially sa ato ang mga programa, sir, no. Ilabi na kung naa sila nakita ang mga individuals nga involved sa illegal activities. So, dako kay tabang, sir, ang mga tricycle drivers sa mga programa sa Davao City Police Office is appeal gyud sila and hangtod karon sa nagahatag gyapon sila og kanang information sa ato ang kapulisan, sir. Thank you, Captain. Last kang medyo kang Colonel. Salutations Evangelista, good morning. Ma'am, huwag lang adlaw, murag nanakaw na gyud barko ang uban, no? Murag nanakaw na barko. Ma'am, kumusta ma'am? Murag kakaunong na siya ma'am nga kining program or activity nga ilusad na no and na ay kabaguhan man so for unsa gi aim unsa po partner sa cooperation ani dapat sa ato ang community with this activity. Yes, thank you, sir. No. With that, since kanino ikaunom na hugna, pero first for this year 2025, usa sa uniqueness of this maritime interagency exercise is that mas daghan tag partner agencies. Again, yung maritime agencies natin, madaghan na ang kauban ini. Just like we have the Bureau of Customs, ang atong BFAR, ang atong Philippine Coast Guard is also part of these exercises. Muna siya ang, sir, no, mas gipalapdan no, ang interagency partnership and collaboration. Even ang atong maritime PNP is kauban nato ini. And yes, also same as no, sa atong mga local government units sa Governor Hinojoso, particularly sa Barangay Chicote, na very sila na supportive and active also in participating this kind of activity. Ma'am, asa ang possible ruta aning agian sa mao nga barko ugma o possible ba nga kini ang usual nga agianan nga kanina ginamonitor against this mga illegalista? Ihulog na siya ko. Yes, kaning area magud, sir, no, Governor Hinojoso is very strategic talking about maritime activities na to. And then mas lapad magud siya no area kung diin pwede ta makapag-conduct of different maritime exercises together with other maritime agencies na to. Ma'am, unsa ato ang gilauman nga resulta ug mga adlaw? Gilauman nato nung through this exercise, dili lang siya no, not just an exercise, but then makita nato ang nagalanlaing kapabilidad sa matagahensya. And this is also to showcase again yung mga capabilities no sa atong different maritime agencies, and also included ni ini PUDI ang atong mga reservists no, naval and atong army reservists to join this kind of maritime exercise. Thank you, Colonel. Ma'am, may butag sa tanan. Ma'am, pwede ba gamay na lang pod nga explanation, ma'am? Unsa gyud gusto nga ni ma'am na mga pangandaman na by threat nganong himuon ni siya? Sir, again, no, kani siya, dili ni siya bago, but kaunom na siya nangahugna starting kasi pang 6 time and first for this year. What's new lang yun kay daghan og mga participating maritime agencies ang uban. Kani usano sa pagpalig-on no, sa matag maritime agencies para magkaroon tayo ng collaborative effort, no? Maghiusa ta talking about how we respond emergencies sa atong seized areas na to. Salamat. Ay, nakumaragid si Dian. Okay, I guess wala na tayong mga pangutana. But I'm inviting Mandaya marketing officers ng Mandaya Hotel. Miss Queen, please invite sa public na Dabawengas para sa celebration of Father's Day and everything, promo sa Mandaya, the Royal Mandaya Hotel. Miss Queen, it's your turn. Okay, good noon sa tanan. Ako day si Queenie from Royal Mandaya Hotel, social media associate po. So, karon ako lang i-share ang office for June. So, we have mid-year deals
So first, we have Pillar of the Home, a celebration of fatherhood. So we will offer this June 15 at ang celebration sa Father's Day. We have lunch or dinner buffet sa Kamaya Cafe Bra sa baba. So it's 1,088 per person. So naano live music, napay photo area, and we also have love gift for the dads and raffle entry, and also may mga booths din po kami sa event partners namin. And we also have room packages from stays from June 13 to 16. So makikita niyo po yung mga details nito sa aming Facebook page. Naghatag po niyo sa ato ang mga friends din sa mga flyers namo. So you can check this out po. So we also have Filipino Social Workers Day promo. So kami siya monthly annual na celebration sa social workers nato on June 19. Pero ang ang promo kay dili lang siya sa June 19, but we will give this offers from June 1 to 30. So 50% off ang ato ang mga social workers. So kung namoy kaila na social workers, ato lang sila sa Kamaya Cafe and they can get the 50% off basta magpakita lang og valid ID. And they also have yung discounted rates ang suite. So makasave po sila og up to 4,000 pesos. Ayan. And we also have National Donut Day. So this June 6, kung magpalit lang ng isa ka drink, buy one drink from our menu sa Kamaya Cafe, you can get 2 free donuts na. So June 6 na siya. And lastly, sa ang Philippine Independence Day, this June 12, we have 50% off sa deluxe rooms and all suites namo. So dako din siya na discount, but ang first na promo namo, mudagan lang siya for 12 hours sa June 12. So from 8 a.m. to 8 p.m. ang deluxe rooms and all suites kay 50% off. So don't miss out and ready your wallets and ready your cell phones to reserve your spot. Ayan. Thank you. Thank you so much, Ms. Queen. Okay, maraming salamat. So wala na tayong mga pangutana. I'm hopeful, no, very productive ang atong press conference na hatag information, especially sa atong City Tourism Office nga dahan kayo because of the Dual Davao and everything. Ang mga balita sa atong City Tourism Office. Ma'am Jennifer Romero, maraming salamat, ma'am. First time ni mo gi-reveal. Dapat nag-reveal si Ma'am Jen sa atong presser, no. Thank you so much, Ma'am Jen, for joining us our briefing this morning. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Daghang kayong salamat. Thank you po sa pasensya na sige invite sa ako. So with a very busy schedule, I will always find time to be here in this platform. So daghang salamat po sa suporta. Thank you, Ma'am Jen. And Captain Hazel Tuazon, ma'am, maraming salamat. Yes, ma'am. See you in mama 2 p.m. Salamat. Yes. Thank you, ma'am. Mama, 2 p.m. Yes. And of course, Major Catherine De La Rey, mag-LT call na yata ni si Ma'am ba? LT call ka na, LT call ka, ma'am. Dili ka, ma'am. Kani, oo. Hopefully, may ta. Dagay po kayong salamat, ma'am, no, ug sa inyong tanan na nagatubag pod mo sa among mga invitations. Unta, kanunay ang atong partnership. Daghang salamat. Thank you, ma'am. And of course, Chairman Colonel Evangelista, salamat, ma'am. Yes, ma'am. In behalf sa Eastern Mindanao, kumadagang salamat sa makananayang support ng ating partners. And kung si ma'am, see you this afternoon. Ako, see you tomorrow for a more adventure coverage. Thank you. Thank you, ma'am. And mabuhay po Ismincom, BRO, and Davao City Police Office and City Tourism Office. Thank you so much. God bless us all. Maraming salamat na Royal Manday Hotel. Thank you.